Magandang umaga, magandang araw sa ating lahat, ating mga viewers natin. Ngayong araw na to ay may dinala sa atin na motor na ito troubleshoot natin kasi walang kuryente. Ayan, tinignan natin, wala talaga siyang spark. So gagamitan natin ng ating mahiwagang tester. Itong tester na to, di talaga magsisinungaling yan. Ayan, try din natin sa ignition switch. Wala talagang kuryente na lumalabas. Kasi yung CDI niya, battery drive 4-pin, kaya kailangan talaga may lalabas na kuryente sa kanyang sa positive. So tingnan natin yung sa regulator. Wala talaga yung kulay pula na wire. Kulay pula na wire ang i-tester natin. Dapat yung body ground ng tester natin nakaklip sa body ground, tapos ilagay sa kulay pula ng ating regulator o rectifier. So wala tayong makita sa rectifier na lumalabas na kuryente. Iti-testing din natin ng sa stator. Yan, dalawa ang ititest natin dahil ang motor na ito ay naka full wave na. Ang isang wire ilagay natin sa kulay pink na wire, tsaka ang sa dulo ng ating tester ay yung clip na sa pink. Tugtungan natin ng wire, tapos ang isa nakalagay sa kulay yellow po, pink at saka kulay yellow. Ganyan po ang pag-test ng naka full wave na stator. Ayan guys, makikita nyo umiilaw na. So ibig sabihin hindi sira yung kanyang stator. So possibility talaga na ang sira ay ang kanyang rectifier or regulator. I-test natin ulit kung wala ba talagang lumalabas sa kulay pula o sa 12 volts para sa papuntang battery. Ayan, wala talaga guys. Wala talaga kayong makikita na kahit kunting ilaw. So papalitan na natin ng bago ang kanyang rectifier. Kaya nga pala, napalitan na tong rectifier niya. Sa tingin ko hindi na yan original. Yung lang yan, mumurahin na rectifier, kaya madaling masira. So yung papalit natin, original yan na rectifier. Ayan, binaklas na natin. I-try natin kung iilaw na ba. So yung original natin na rectifier, ganun pa rin. Saksak lang natin sa kanyang may socket. Tapos yung ating tester, mahiwagang tester, clip natin sa ground. Ayan, nakaklip na sa ground. Tapos isusuksok natin sa kulay pula ng galing ng rectifier. Pag iilaw yan guys, ibig sabihin goods ang ating rectifier. Sige nga, isang tadyak pa. Ayan, kitang kita nyo guys. Meron na tayong kuryente. So mapapaandar na natin yung motor. Pero itatry pa din nating i-test papunta ng kanyang ignition switch, kung abot bang kuryente doon. Ayan, meron guys. So katapos doon, tingnan naman natin yung sa ignition tension wire.
Meron na bang kuryente? Ayun. Kita ba guys? Ayun, ang lakas na oh. Ang lakas ng kuryente. So, kita na natin na ang sira niya ay ang kanyang rectifier. Kaya advice ko sa inyo guys, kung kayo magpapagawa, dapat ang gagawa ng motor nyo mayroon talagang tester, hindi yung puro lang ano na ay baka ito yung sira. Madami ka nang mabibili pero ayaw pa rin umandar. Kailangan talaga ititest natin lahat step by step para malaman natin kung saan yung sira. Yan, pwede kayo mag DIY ng ganyang tester. Pili lang kayo ng valve, saka peanut valve socket, tapos ganyan, patulisin nyo lang yung tapos i-connect nyo yung wire, saka clip. Mag DIY kayo guys. Magtuturo din ako paano mag DIY yan. Comment down na lang kayo kung may naitulong sa inyo.